So, hi mga ka-caregiver. It's me, Eunice. So, dahil may time ako uli, sasagot ako ulit ng comment dito sa TikTok. Yung OT po ba is pag hindi nag-day off or yung OT po na lagpas na po sa working hour? Tapos, yung allowance po na 300 is mandatory po yun. Salamat. So, unang-una, salamat din sa pag-comment at sa pag-follow sa akin sa TikTok. So, unang-una, dito tayo sa about sa OT. Sa OT is pag hindi ka nag-day off sa isang linggo, yun ang overtime mo. Kasi usually naman kasi, kung dalawa kayong palitan, may chance na paglagpas ng hour. Depende yan sa usapan ng amo nyo. Pero kung mag-isa ka lang, na caregiver, yun, pag hindi ka lang talaga nag-off ng isang linggo, dun papatak yung overtime mo. Tapos, dito sa 300 na allowance, mandatory, may food allowance kayo, tsaka yung toiletries mo, sagot talaga ng amo. Pero yung price na binigay mo, tsaka yung binigay ko, hindi po yan mandatory. Ang ano lang po, sagot nila pagkain mo, tsaka yung mga toiletries mo. Sa amin kasi, kaya nag-ano ko ng 300, kasi hindi ang amo ko ang nabili ng shampoo, ng pagkain namin. Binibigyan lang kami ng pera, bahala kami bumili. Pero sa ibang amo, sila ang nabili ng pagkain nyo, sasama na kayo sa pagkain, sila din nabili ng mga shampoo at ano nyo. Tapos di na kayo bibigyan ng pera, pero depende rin yan sa amo. Pero ang mandatory lang dyan, sagot nila yung pagkain ninyo at saka yung toiletries ninyo. So, yun lang po ha. Lilinawin ko po yung 300 na binigay ko sa TikTok ko. Dahil dyan yan sa amo ko. Depende yan sa amo. Yun lang po ha. Tsaka kung may mga comment pa kayo, may mga tanong kayo, comment lang kayo. Pag may time talaga ako, sasagutin ko yan. Kasi para may idea kayo pag nag-abroad kayo, o yung mga first timer din, may idea kayo kung ano ang kalakaran dito sa Singapore. Para hindi kayo nangangapa. Kasi ako talaga, bago ko punta dito sa Singapore, nagsisearch ako sa YouTube, sa Google, or sa TikTok, magkano sahod, wala akong masyado nakita. So, kaya ngayon, ginagawa ko siya ng content. So, yun lang po. Ingat and God bless.